Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages ni Scorpio. Yung first card ninyo is your current energy. That is the Five of Wands. What to embrace is your next card. This is death energy. Really beautiful. What to avoid. Ito yung dapat ninyong iwasan. No? Nine of Wands. So, anong possible na accomplishment niyo this week? We have the Three of Cups. Exciting yan. Blessings, wow, napakabonggang blessing ito na paparating sa inyo. This is really a successful period in your life. Ito yung obstacle ninyo. Maaaring maging obstacle ninyo. And this is the advice of the Spirit. Wow, Three of Swords. Alright, so yung theme ninyo for the week is the Eight of Swords. So, parang mayroong mga negativity dito surrounding you, Scorpio. Kasi, meron kayong Three of Swords, nasasaktan kayo, 'di ba? Parang napagod dito yung puso ninyo. And at the same time, meron din kayong Ace of Swords na parang hindi kayo makapag-move on, hindi kayo makapag-move forward sa buhay. Meron kayong mga magagandang plano para sa iyo, meron kayong mga naiisip, magagandang ideya, but napipigilan kayong mag-take action because may fear kayo or maaring nagdududa kayo sa sarili ninyo. But kung papakawalan nyo lang yung mga negative thoughts, feelings, and emotions na yan, then you will be able to to soar high, 'di ba? Kasi wala namang makakapigil sa iyo if you really want to pursue your plans or you really want to pursue what your ideas are, 'di ba? Kasi walang sino mang mas may makapangyarihan sa iyo kundi ang sarili mo. 'Di ba? Hindi yung kapatid mo, magulang mo, 'di ba? Kaibigan, they have no power, 'di ba? Dapat to overpower you. Kundi dapat kung ano yung sa tingin mong mabuti at ang gusto mo magpapasaya sa iyo, then dapat sinusunod mo ito, 'di ba? Pero for whatever reason, napipigilan ka, no? So parang in a way, this is self-sabotaging. Kasi let's say for example, baka wala naman talagang nagpo-push sa'yo na ito lang ang dapat mong gawin. Ito lang ang hanggang dito ka lang, 'di ba? Merong nagli-limit sa iyo. Sabihin natin walang ganon. So dapat ikaw mismo, 'di ba? Isa katuparan mo na kung ano ang inyong mga pangarap, ano yung mga plano mo, 'di ba? Kasi sayang, 'di ba? So, yun, for whatever reason, maybe you are preventing yourself, no? Ikaw mismo yung pumipigil din sa sarili mo na mag-move on or mag-move forward sa buhay. All right? So, we have Five of Wands. This is your energy. This is your current energy for the week. So, this is conflict. So, feeling ko, hindi ito conflict with other people, but it feels like to me more of sarili mo. May internal conflict, no? Siguro apektado din 'yan ang sitwasyon mo ng Eight of Swords. Kasi fragmented, you know? Hindi mo alam ngayon ang direksyon na tatahakin mo. Maaring meron kayong gustong-gustong gawin, and yun nga, napipigilan ng sarili mo because maybe of confusion or maybe you don't know which direction you are heading. So, pwedeng ganon, no? Naguguluhan. So, nung dapat ninyong i-embrace sa ngayon, you have the death energy. Ayan. So, that's transformation. That's new beginning. So, siguro magigising na kayo sa katotohanan. Eventually, one day, you will notice na mas maliwanag na ang isip ninyo, mas alam nyo na kung ano yung dapat ninyong gawin, or saan kayo dapat pumunta. So, parang mas
mas smooth na ngayon ang takbo ng isip ninyo. Kaya maaring babaguhin mo na, no, yung takbo ng isip mo. All of a sudden, siguro baka nagkaroon kayo ng epiphany or realization dito na it's about time na for you to clear up, 'di ba, your mind and heart. Kaya mapag-iisip-isip ninyo na kailangan ng baguhin mo ang sarili mo. 'Di ba? Tanggalin mo na sa sarili mo yung mga negative, no? Negative energy, yung mga negative thoughts, feelings, emotions, and even people na kasama mo. You know, maybe you're also going to distance yourself from those people, 'di ba? Kasi baka yun na din na nakaka-impluwensya sa'yo in a bad way, 'di ba? Yung ganon. So, this is a massive transformation na pwedeng mangyari rito sa buhay mo. And this is good kasi kapag nagbabago tayo, hindi ba? We are changing our lives or something for the better. Hindi naman hindi natin binabago ang sarili natin para maging masama tayo, 'di ba? Binabago natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin para mas maging mabuti, mas maging maganda, maayos ang buhay natin, 'di ba? So, moving forward na kayo. So, we have 9 of Wands. Si 9 of Wands, panawagan din ito sa inyo sa ngayon, ano, na, and what to avoid, no, area of life. So, iwasan ninyo na mawalan kayo ng pag-asa. Iwasan ninyo na patuloy na humina yung kalooban ninyo rito. Okay? Yun ang iwasan ninyo. Kasi otherwise, magbabago din yung isip mo eventually dito sa sa gusto mo na sana na baguhin for the better ang inyong sitwasyon. 'Di ba? Kung unstable yung isip ninyo, paurong-urong sulong kayo. So, maaari, 'di ba, na baka ikaw ay sumuko din. Baka ikaw ay magbago na naman, 'di ba? You're gonna have a cold feet na naman. So, huwag kayong susuko. Okay? Once na napag-desisyonan nyo na to, na you're going to be more positive, you're going to move on, move forward in your life, tuloy-tuloy na. Huwag ka nang lumingon pa. No? Continue moving forward. Okay? Para na maging maayos na ang inyong sitwasyon. But kung ano man ang ma-encounter ninyo riyan na life's hiccups, mga obstacles, challenges sa buhay ninyo along your journey, ano lang kayo, tuloy-tuloy lang kayo, huwag kayong susuko, huwag kayong give up. Okay? So, anong mga maaaring ma-accomplish ninyo this week? We have 3 of Cups. So, this could be, baka merong mga achievement kayo, accomplishments kayo sa trabaho, or personal, no, on a personal level, baka meron kayong ginawa para sa sarili ninyo na baka may sasakatuparan mo or mapapagtagumpayan mo. Kaya po pwedeng meron ditong mga kayo, gagawing celebration. Po pwede rin na meron ditong birthdays, meron ditong anniversary, mga ganon. So, kasiyahan, meron kayong dadaluhan na kasiyahan. So, yung blessings ninyo and opportunities that might come your way is very beautiful. We have the sun and talagang mababago na magliliwanag na ang buhay ninyo. So, which is really good. You will be surrounded with light. You will be surrounded with positive energy. Kaya, tuloy-tuloy na tong pagbabago towards the better, no? Ang sitwasyon ninyo is Scorpio. Kasi, magkakaroon na kayo ng enlightenment. You'll be able to move forward or move on with your life, 'di ba? So, wala na tong urungan, wala na tong atrasan. Talagang na kayo 100% papunta na kayo sa pagbabago ng inyong sitwasyon for the better. Makakaahon na kayo from being down, from being in the rock bottom, haangat na kayo. You're going to rise above your situation. At this will be a time for happiness and joy, success, material success, financial success, success sa pagharap sa problema, and other things. No? So, maging masayang-masaya ka. So, ano yung possible na obstacle dito? We have the Ace of Wands.
So, this is a new beginning energy, you know? This is new beginning energy. This is something na kung ano man ang sisimulan mo dito, it could be related to to opportunities. Baka pwedeng bagong trabaho 'yan, baka bagong career, yung ganon. And it's going to be an obstacle kasi baka sa dami ng gusto mong baguhin, sa dami siguro ng opportunities na maaaring dumating sa buhay ninyo, baka malito kayo. Aling kaya rito ang sisimulan ko? What's going to be the best for me? So baka nandoon sa pagkalito ang puno ng problemang ito. No, na instead na i-embrace mo na kung ano yung magugustuhan mo na oportunidad, yung parang aatras ka muna kasi teka lang, naguguluhan ako, 'di ba? Kasi sa dami siguro ng opportunity. Kaya you don't know yet. Ano na kaya dito, 'di ba? Ang mas beneficial for me. So, ano yung advice sa'yo? What you need to keep in mind sa linggong ito? Anong dapat ninyong isipin? We have the Three of Swords. So, baka kailangan ninyong anuhin ito. In order for you to totally move on with your life, na wala na kayong bagahe, wala na kayong resentments, wala na kayong um, tawag dito, bubog sa inyong dibdib. Maaaring kailangan na ninyo na totally tanggapin na ang nangyaring ito. Kasi Three of Swords is heartache or heartbreak. Nagkaroon kayo recently ng sama ng loob or nasaktan kayo, naloko kayo, na-betray kayo, na-trader kayo na kung sino man. And sa ngayon, dumudugo pa rin ang puso ninyo. You're still hurt. No? You're still hurting. Kumbaga. But you know what? Kung hindi mo rin na mapagdedesisyon na mag-move on ka na maghilom ka na, or tanggapin mo na at magpatawad ka na, you will be stuck there sa pagiging hurt, sa pagiging in pain, 'di ba? Pero once na pinagdesisyonan mo 'to, tinanggap mo, gamitin mo yung inyong willpower, 'di ba? Na this is it. Hanggang dito na lang ito. I'm gonna close this chapter. Then for sure, wala ka nang, hindi mo na ito mababalik-balikan. Kasi once na nakapag-decision tayo, 'di ba? Tuloy-tuloy na 'to. Hindi naman tayo nagde-decision ngayon tapos mamaya ika-cancel na natin yung naging decision natin, hindi ba? 'Di ba? Mas pinapanindigan natin. Kaya feeling ko 'yun ang dapat ninyong isipin dito. No, na tapusin mo na, 'di ba? Cut the cords from this pain. Tanggapin mo na sadyang ganun ang buhay. May mga sitwasyon na dapat mangyari, mga ganito, because that's part of your life, life's journey. Kaya embrace it. No? Just embrace what happened. Tanggapin mo na at magpatawad ka na so that you can start a new chapter in your life. Okay? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. Scorpio. Final message ninyo, repair. Feeling ko yung repair na to, that relates to your heart, that relates to your life in general. Kasi nga may mga babaguhin kayo, hindi ba? So, you're definitely going to repair your life and repair your heart at the same time. 'Di ba? Para maayos mo na ang lahat, ang nararamdaman mo, ang isip mo, yung mga plano mo sa buhay. And you're going to take action. You're going to activate na your inspiration, your motivation. Sige, activatein mo na yan so that magtuloy-tuloy na dito yung action na gagawin mo at wala nang atrasan. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.